Si Redmi K80 Ultra guys, ang best example na isagad nyo man po yung graphics ng mga games sa lalaro natin dito. Hindi na po natin kailangan gumamit ng fan cooler. Katulad po na ibang gaming phone. Pagka po isanagad nyo yung graphics sila, kailangan nyo pong gumamit ng phone cooler para po lumamig. Itong si Redmi K80 guys, hindi na po natin kailangan gumamit ng fan cooler dahil hindi po siya nag-overheat. Yung nakaraang ginawa ko po sa may review ng Redmi K80 Ultra, mga 30 minutes sa gameplay lang po yon. Ngayon po sa may extreme gaming test natin, non-stop gaming po yung gagawin natin, pero tagi-isang oras naman po yung gagawin natin guys, sa mga games po na mga susubukan natin. Para po mas makita natin yung pinaka thermal performance niya, kung talaga bang hindi po siya mag-iinit sa matagal po na gaming test sa kanya. Si Bright Memory ang siya sa pinakamabigat na game ngayon sa may Play Store, dahil PC game yan guys. At marami po akong sinubukan na gaming phone dito, napakalakas po nila mag-init, pagka po Bright Memory na yung lalaruin ko. Kahit 30 minutes lang po na gaming, asahan nyo sobrang init na yan. Kaya naman sinubukan naman po natin siya sa may isang oras sa gaming test. Dito nga po sa may Bright Memory. Para makita natin kung sobra ba siya mag-iinit. Ito po guys yung naging temperature niya. Medyo hindi po ako maniwala pa dito. Yung naging temperature po niya is 42 degrees Celsius lang. Sa isang oras po na gameplay niya guys. Naka-mobile data yan. Tapos nakasagad pa po lahat ng graphics niya. Grabe po yan guys. Medyo nakakagulo yan para sa akin. Dahil yung ibang mga gaming phone nga po na sinusubukan ko, 30 minutes sa gameplay lang. Pero halos umaabot po sila ng kulang 50 degrees Celsius sa may temperature. Compare po dito, isang oras po siya, pero mas malamig pa po yung nakuha nating temperature sa kanya. At take note guys, never po yun naglag. At nakasagad nga rin po lahat ng graphics niya. Ito pa isang mabigat na game ngayon dito po sa may Delta Force. Isang match po sa may Delta Force habang naka 120 FPS sa gameplay. Tapos naka HD po yung graphics niya. Still, inabot lang po ng 42 degrees Celsius yung kanyang temperature. Grabe yan guys, parang Mobile Legends lang po yung nilalaro natin. Sa ganyang klase na temperature na nakuha natin sa kanya. Isipin nyo lang po ito guys, ang ilang segundo. Meron pong mga gaming po na 1.5 million po yung mga Antutu score nila. Mababa po yung graphics sila. Pero yung nakukuha ko pong temperature sa kanya, mas mainit guys. Pero may mga gaming po naman, na kulang 3 million po yung Antutu score. Nakasagad yung graphics. Mataas po yung kanyang refresh rate. Pero yung nakukuha nating temperature sa kanya, mas malamig at mas magandang graphics. Di ba kayo napapaisip guys na paano po nangyayari yon? Parang ganito lang po yan guys. I-compare nyo po itong 9400 na processor. Compare po dito sa may 8400 na processor. Magugulat ka. Itong mas mahinang processor, mas malakas po siya mag-init. Compare po dito na mas malakas siya, pero hindi po siya ganun kalakas mag-init. Ganito lang po yung simpleng explanation sa kanya guys. Itong Dimensity 8400 na processor, para po siyang Toyota Vios. Pag umakit kayo ng Baguio, makakaakit naman yan, kasi medyo mahihirapan po siya. Compare po sa may Toyota Fortuner, pagka po umakit ng Baguio yan, asahan mo guys hindi po siya mahihirapan, at di po yun pagpapawisan. Compare po sa may Vios, na maliit lang po siya, pero mahihirapan po siyang umakyat. Ganon din dito guys sa mga processor po ng mga smartphone ngayon. Kumbaga mas mahina po yung processor niya, mas mahihirapan po siyang abutin yung mga matataas na graphics po ng mga games ngayon. Compare po sa malakas sa processor, madali po niya maabot yung mga malalakas sa mga graphics at mga smooth na gameplay. Dahil kayang-kaya nga po siya ng pinaka-processor niya. Compare nga po dito na malakas naman siya, pero kung sasagad nga po natin at gusto po natin na mas smooth, doon po siya mahihirapan. Kaya itong Redmi K80 Ultra, sagad na graphics man, or super smooth na gameplay, kayang-kaya po niya guys na hindi po siya mahihirapan. Para po siyang isang sasakyan guys sa all-wheel drive, maputik man or paahon, wala pong problema dyan. Dahil sa may max graphics naman po niya saka 60 FPS sa gameplay, naging 40 degrees Celsius lang po yung temperature niya. Wala rin pong kahirap-hirap, parang COD lang po yung nilalaro natin dito. Kung hindi ka pa konbinsido guys sa may Delta Force, ito pa po isang oras sa gaming test sa may Wuthering Waves naman. Naka-mobile data pa rin guys. At sagad pa rin po lahat ng graphics niya. Take note lang din po pala guys, non-stop gaming po itong ginawa natin mula sa may Bright Memory kanina hanggang dito po sa may WUWA. Ibig sabihin pang 3 years na po natin to. At ito po yung resulta niya sa may Wuthering Waves. Kahit ako po guys is nagugulat sa kanyang temperature. Dahil 41 degrees Celsius lang po yung naging temperature niya. Mabigat na game yan. Sagad lahat ng graphics niya. Tapos naka-mobile data. Kung ibang smartphone to guys, naku po, siguradong sobrang init na. Considering nga na meron siyang metal frame, saka glass back. Maiintindihan ko pa guys kung naka-plastic build to. Dahil hindi nga po uminit pagka naka-plastic lang.
Pero naka-metal frame po siya. And yet, napakalamig po ng temperature na nakuha natin. Itong last game natin is bagong game lang po ito. Para po siyang Genshin na parang kuha din. Pero napakaganda po ng mga skill dito guys. Napaka-smooth din po niya. At napakaganda rin po ng mga graphics. Sa ngayon po guys, sa tingin ko lahat po ng games sa may Play Store. I think wala pong problema yun dito sa may Dimensity 9400 pa sa processor. Na nandito nga po ngayon sa may Redmi K80 Ultra. Lahat po yun guys, kaya po niya. Pero syempre ibang usapan po pagka emulator na. Kaya kailangan po na medyo matagal-tagal na optimization para po makapaglaro ng smooth dito sa mga gusto po natin ng mga emulator na subukan sa kanya. Ito pa pala matindi sa kanya. 100% nga po pala tayo nag-start kanina sa may unang game natin. At sa may 3 oras po and 30 minutes sa gaming sa kanya. Eh naging 56% lang po yung ating battery. Grabe yan guys, sobrang tagal po niyang malobat. Ibig sabihin kung i-diretso po din ito guys ang non-stop gaming, eh 7 hours po aabutin yung kanyang battery bago po siya malobat sa may extreme gaming test natin habang naka-mobile data pa at nakasagad po lahat ng graphics. Sobra po yan guys. Yung 5 hours lang po na non-stop gaming ay napakalaking bagay na. Pero kung aabot pa nga po siya ng lagpas doon at aabutin po siya ng 7 hours, I think sobrang tagal po nun malobat. Kung sakali niyo pong gusto niyo pong umorder ng smartphone na yan, meron po tayong link sa may comment section. At yun lang po guys yung mabilis na non-stop gaming natin sa may Redmi K80 Ultra. I hope guys magtuloy-tuloy po yung ganitong klase ng mga gaming phone na talaga napakalakas and yet napakalamig po nila. Thanks for watching.